pasan yung future. Kasi sabi ko, kayo, nagkaka-crush kayo eh. Normal yun. Sabi ko kasi, siyempre, pinagdaanan ko rin yung kabataan niyo eh. Ipagpipray nyo na rin yung, yung mapapangasawa nyo. Yung tamang mapapangasawa nyo. Hindi porke gwapo, hindi porke, di ba, mabait. Hindi ganon. Dapat, kasi bakit? Ipoproseso ka ni Ama sa kingdom, ipoproseso ka eh. Dapat nasa kingdom din. O kasi baka ikaw ay o ang cute pa naman ng mga kabataan natin. Baka kayo'y hilahin. Hilahin kayo sa makamundong bagay. Mawala kayo sa paghahari ni Ama. O kasi maraming ganyan na mga, di ba? O, ang ganda-gandang babae. Pero hindi niya hiningi. Kasi tumutugon din naman Di ba? Kasi nakakontrol si Aba sa mga humihingi. Maraming ganyan Hindi talaga hinanap na bigyan ng pinagpari, di ba? Nawala Ang ganda-ganda ng babae na, di ba, na napariwala, di ba? So, ganito kakapangyarihan yung panalangin. Pinapanalangin mo yung future. Dinadirect niya. O, sabi, in all your ways. O, sa panalangin hindi lang basta pag, yan. Kasi, maglalaban dyan yung, yung kalooban mo At yung kalooban niya Kaya, in all your ways, aba, anong gagawin ko? Ito po yung hinihingi ko. Anong gagawin ko? Ngayon kung hindi po, di ba? Pero pag talaga nasa puso mo, ikatok mo. Kasi may tugon si Ama Lalo na ang desisyon. In all your ways, acknowledge Him. Kasi sa panalangin, minsan nagtatanong tayo, tama ba yung desisyon? Di ba? Tama ba yung gagawin? Tama ba ibenta ito? Tama ba? Kasi may control si Ama Di ba, may mga gustong tumulong, hindi mabenta, di ba? Bakit hindi mabenta yung gustong tumulong kasi alam niya ng Ama yung sitwasyon. Baka kapag biglang nagkaroon, maligaw. Di ba? Yun kasi, si Ama, wala siyang kinatatakutan Wala siyang bagay. Ang inaalala niya, pinan nyo kasi hindi doktrina yan Ang inaalala niya, baka tumalikod ka. Kasi hindi niya naman hawak ang ang buhay mo Hindi niya hawak Ang inaalala niya, baka kayo tumalikod. Dahil hindi ka naman niya pinipilit. Di ba? Ngayon, kung nananalangin ka, in all your ways, acknowledge Him. Di ba? In all His ways, we acknowledge, di ba? Maiintindihan natin, tatama yung pundasyon natin, tatama yung relasyon natin sa Kanya. Tingnan nyo. Tingnan nyo po. Ito, isang sample ko, bibilisan ko na. Kilala nyo si Manawa? Yung di ba yan? Misa naliligaw yung yung nanay ni Samson. Di ba? Sila ay nasa pighati noon persecuted sila O di ba, parang hindi siya magkaanak, di ba? Pinahintulutan ni Ama yun. May isang bagay na minsan hindi tinutugon. Hindi niya tinutugod Pero totoo, gusto kanyang pagpalain gusto kanyang tugunin. Minsan may pigil siya kasi gusto niyang makita yung laman ng puso mo Gaano mo ko kagusto. Hanggang sa maaring ganito yun Isang leader kailangan may leader na matapang. Yung tagapagtanggol. Kasi api sila nun Dumating yung time na api sila, di ba? So, naging tama na yung panalangin. Hindi lang magkaroon ng anak O tama na yung merong, pag naging tama na yung puso mo doon sa hinihingi mo, sasagutin ka na Kaya nung siya ay nagdalang tao, di ba? Pinanganak si Samson, di ba? Yun pala. Yun pala yung tugon. Kahit si Samson nun ay biro niya, kasi alam na ni Ama yun Advance na siya Pero, tinalo niya yung mga Pelisteo, di ba? Yun. Ang panalangin mo ay kasama doon sa pangarap ni Ama, yung purpose. Yan na ba? Yun. Pag may hiningi ka, itutuwid ka niya. Sasagutin ka niya Itutuwid niya yung puso mo. Tingnan nyo, sino yung naligaw?
Nananalangin yun na meron sa Torah. Naligaw. Naligaw. Si Haring David. Di ba? Tingnan niyo yung mga sulat niya doon. Si David ay hinahanap niya si Ama. Ano yung kalooban? Siya nga, sa kanya nga yung in all thy ways acknowledge him eh. Hindi. Kay Solomon, kay Hari Solomon ata, tingnan niyo ha. Yung pang binigyan ng revelation na naligaw ha. O tingnan niyo mga kapatid. Gaano katindi ang kasamaan, di ba? Kaya pag nawala ka talaga sa relasyon kay Ama, kasi ito yung matindi, madaya ang kaaway eh. Napakadaya niyan. Talagang hindi mo siya pwedeng mamaliitin. Si David, tingnan mo, lahat ng niya, lahat panalo. Lahat ng digmaan, panalo. Kasi, yun yung kanyang pundasyon eh. Hinahanap niya si Ama, anong gagawin? Bigyan mo ko ng talino. Hindi ko to alam, pinapalibutan ako. O magtago ka sa nire-reveal sa kanya, magtago ka sa yungib, magtago ka sa ganito. O para siyang para siyang ninja, di ba? O, minsan, para siyang, kumbaga sa ganon binibigyan siya ng wisdom dahil sa kanyang komunikasyon kay Ama. Yung mainit na dikit talaga siya eh. Tandaan po natin, ang kalaban natin ay yung ng AI ngayon. Dapat, pag tumindi yung ng AI, yung pamamayagpag ng AI sa dapat mas mataas na yung level ng ating diwa. Hindi tayo pwedeng pakontrol dyan eh. Kasi kasangkapan lang yan sila eh, para bumilis yung dapat gagawin eh, di ba? Si David, nanalo sa mga digmaan hanggang sa natalo niya. Natalo niya maraming kalaban. Di ba? Natalo niya, kinatakutan na siya, ano yung mga kalaban niya? Kasi bakit yung relasyon niya eh? Kay Ama, anong gagawin? Ano pong gagawin? Tinuturuan siya. Then lahat, tumpak lahat. Ngayon, nung natalo niya, victory, ibig sabihin, sila yung pinakamayaman noon. Sila yung kasi wala eh, talo lahat. Lahat ng mga sandata nila, wasak-wasak eh. Yung mga karwahe ng mga kalaban, wala na, hindi na kami lalaman yan. Di ba? So si David natanghal na buhay ang alahayan ng Yasheral, di ba? Kaya lang nawala siya sa panalangin eh. Nung huli, hindi na niya nabantayan ang sarili niya. Ano ba nangyari sa kanya? Nambubuso na siya noon eh. Di ba? Hindi niya nabantayan yung sarili niya. Nakita niya may naliligo doon. Siyempre, nasa torre siya eh. Yung, kita niya, yun ang design eh. Kita niya merong, ang ganda nun ah. Di ba? Parang ang nangyari doon eh, yung hindi niya nakampante na siya na hindi niya alam, yun yung bagay na akala niya malapit pa siya kay Ama noon eh. Pero yung pala, lumalayo na yung relasyon niya. Kasi bakit? Tingnan niyo ang nangyari. Tingnan natin ang nangyari, di ba? Pinagnasaan niya yun. Natakam siya dun eh. Kakaiba. Ang ganda. Sexy, walang ganun. Walang, kakaiba eh. Bito mo, nakikita niya eh. Hindi na siguro isang beses niya nakikita yun. Talagang hindi niya mapigilan. Di ba? Kasi nawala na yung guard niya, yung pagsupil sa sarili, yung panalangin. Ayun. Nagbuo na yung kanyang sarili na nabuo yung kanyang kasamaan na yung kanyang tapat na kapitan ay ipapatay niya. Gagawin niya malinis ang pagkakatrabaho, yung ilalagay sa digmaan na pinakamahigpit, di ba? Na mapapatay yun. Biro niyo sumama na ang diwa ni David noon. Ngayon sa kanya pakiramdam niya, nabulag na siya eh. Bakit? Wala na siyang malinaw na komunikasyon kay Ama. Wala na eh. Di ba? Nalasing na siya sa ibig sabihin, sa taglay niyang kapangyarihan. Hindi na nagbantay na wala na yung tamang niya. Sa kanya parang relihiyon na. Maaring ganun ha. O nag-aalay, di ba? Tuloy-tuloy. Pero yung bagay na yon, tumubo na sa kanya yon, yung ganung pagnanasa. O ano nangyari? Kahit tinago niya yon, yung pinapatay niya yung kapitan na yon,
para lang mapangasawa niya. Hindi halata. Kasi matalino eh. Hari. Hindi halata. Pero may isang simpleng lingkod na nagpaalala sa kanya. Diniretso siya eh. Oo, sabi niya, bilisan natin ha. Ikaw yung lalaking yun. Ikaw yung tinukoy niya. Kaya nabuking si David. Si Haring David. Tingnan nyo. Ipinakita doon ni Prophet Nathan na malayo na yung relasyon mo kay Aba. Bumalik ka. Sabi niya. Kaya, buti naman, mapagkumbaba si Haring David, humingi siya ng tawad. Nagkasala talaga ako. Wala siyang lusot eh. Wala siyang may tago eh. O, tingnan niyo po. Ang pinapakita po doon, na wala yung tamang relasyon niya, yung komunikasyon niya kay Ama. Di ba? Na ano siya na, kasi alam niyo sa pananalangin, sa paglapit lagi kay Aba, napapabanal eh. Nawawala. Tingnan si Jose. Di ba si Jose? Kahit anong kulit ni Celica eh. Di ba? Kasi ikaw naman, kahit anong papaganda niya, may lahat ng ginawa, inis na si di ba? Hindi mahulog eh. Si Jose, hindi mahulog hanggang dulo eh. Pinabugbog na. Di ba? Gwapo pa rin eh. Sinundan pa rin doon sa kulungan, di ba? Talagang ang tindi ng Kumbaga sa sa iba, pagbibigyan eh, pero hindi eh. Matatag si Jose. Bakit? Kasi kapit siya kay Ama eh. Kapit siya, kaya naubos nga yung masama naubos eh. Sumuko lahat eh. O, napakain yung marami. Di ba? Tingnan nyo yun. Kaya dito, inaalis sa atin yung pagnanasa. Kaya yung panalangin natin, ito ay may connection sa magandang mangyayari sa future. Yan na ba? Lahat tayo mapapabanal. Hindi tayo matutulad sa sa mga nangyari dito sa Yasharal, hindi tayo matutulad doon. Lahat tayo ay matuwid. Kasi huling araw na eh. Wala nang magkukompromiso. Kasi mabibigo na naman si Ama. Di ba? Yun yung halaga nito mga kapatid. Yung pananalangin, yung komunikasyon natin sa Kanya ay hindi kailangan lumamig o mawala. Kasi pag ang Aba ay napaparangalan, natutuwa siya. Yan na ba? Kaya pagharap mo kay Ama, pagdating ng araw, congratulate ka. Ang laki siguro ng kamay ni Ama, no? Ama, hindi ka ba tatago, di ba? Sa hiya mo, di ba? Hindi. Kaya ba mga kapatid? Ito yun. Kaya tayo nilagay dito. Kaya may HOP, mga kapatid. Sa Zoom, kaya may HOP, di ba? O salamat, may Zoom. Di ba? Para na rin kayo na sa HOP. Kaya na po ba? Kaya dito, hindi natin to palalamigin. Bakit? Kasi gusto tayong tugunin ni Ama. Dahil tayo ay mga tinawag at pinili. Tayo ay mga treasured possession. Yan na ba? Wala eh. Sinong mananalangin? Sinong mag-aapila sa nangyayari sa mundo? Yung mga treasured possession lang, mga kapatid. Kaya ito isang opportunity. Di ba? Yan na ba? Kasi darating yung time, titigil na, hindi ka na pwedeng manalangin. Kay Esdras, di ba? Hindi ka na pwedeng manalangin dun eh. Ito yung time. Sabihin mo na lahat, Ama, ganito. Binibigyan ka ng karapatan na ipetisyon ang mga bagay-bagay, lalo na yung kasamaan sa mundo ay tumigil at yung katarungan ay dumating. Yada po ba? Be blessed po sa lahat. Be blessed sa lahat. Tayo tinutugon ni Ama. Yada.